Father, we thank you, Lord. Iti dating agsapa ay malam. Thank you so much for being our God. Thank you for all this privilege, O God, that you're giving us to come together to worship and enjoy your presence. Yes. Lord, we cannot outgive you for what you have done and what you are doing in our lives, especially for sustaining our health, sustaining our life, that we could be able to work and continue to serve you. Father, we bless your name, O God. Sikalang di maikariya po, maidaydayaw. Father, we commit every faculties of our lives. Teach us, Lord, and fill our intenness and give us your message, for we know that your word will give us direction. It will give us strength, O Lord, protection, so that whatever the works of the enemy in this world, we will not be dissuaded in our walk with you, but we will continue, O Lord, to focus our eyes on you to serve you. Father, thank you. Bless also our brethren who are joining us online. Father, bless them wherever they are. Lord, thank you for all these gadgets, these provisions that you have given us, so that we could use it, Lord, wherever we are. We could be nourished from your word, Lord. Father, thank you. Bless your word even for your servant. Use me as your mouthpiece, O God, in Jesus' name. Amen. 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 Okay, pwede tayo muna maupo. Hallelujah. Praise the Lord. Sino ang handang-handa? Or naghahanda pa? Anong gusto ninyo? Nakahanda? Naghahanda? Nakahanda. Yan. Kasi kung naghahanda ka pa lang, baka dumating natin, hindi ka pa nakahanda, no? Okay, so we praise the Lord for all His blessings to each and everyone. Alam niyo, kahit yung buhay lang natin, yung good health natin, malaking bagay na ito. Amen. Marami nang namatay, marami nang nasa hospital. So ngayon, minsan kat mayat mo tayo mapandiya sininteryo, mapandiya hospital, para makita mo kung, kasi kung pupunta ka sa hospital ba, ma-realize mo na importante yung health mo. Tapos, kung pupunta ka sa sininteryo, may panahon sa buhay mo na mapadbadahan ka layo-layo. Padbadahan ka, itinaikan na. And one place that you could go, importanteng pagbisitaan, is if you go to the prison. If you go to the prison, you can realize that freedom is very, very important. So nagyaman tayo kini Apo, papasalamat tayo kay Lord dahil karoon tayo ng pagkakataon na every day of natin we could sing and we could dance for the Lord. Amen. Samantalang may maraming tao na gusto nilang sumayaw, kumanta para sa Panginoon. Pero sabi ko na, they are there and they're dead. They cannot get up, they cannot dance, they cannot sing. Why? Because they don't have that good health. Kaya, magpasalamat tayo sa Panginoon dahil, ayan, kahit galing kayo sa futan na iba, but you could be able to nagbiyahe na umay dito. So, praise God. Ang topic natin ngayon is believers' preparation in this in the last days. We so nga ko nagtatay nga anya di kayat yo
Anong gusto ninyo? Naka-prepare, nagpe-prepare, or magpe-prepare pa? Dapat, naka-prepare na sana. No? Amen. Kaya, yan ang gawin natin. Nakakatulong itong palagi tayong nakikinig sa salita ng Panginoon na nakakatulong sa atin sa ating paglilingkod sa Panginoon. Okay. So, believers' preparation in the last days. Gusto natin palagi tayong prepared. At ito po ang isang bagay na gagawin natin para talagang handang-handa tayo. Unang-una, may appointment po kami mamaya. Kaya shortcut na tayo. Number 1 is obey God's command. Seriously. Nailagdag yung seriously. Yeah? Kasi kung minsan parang ginagaan natin. Parang ginagaan natin ang ating napapakinggan or pag-obey natin sa salita ng Panginoon. But if you want really na prepared ka, handang-handa ka, ito ang gagawin natin. Let us obey God's command seriously. Amen. Ano ang ebidensya na seryoso ka sa pag-obey mo? Siyempre, ginagawa mo talaga. Ginagawa mo. Kaya, dito sa Exodus chapter 19 verse 5, anong sabi doon? Now, if you obey me fully and keep my covenant, alam niyo yung covenant, yung salita ng Panginoon, then out of all nations, tingnan ninyo, out of all nations, you will be my treasured possession, although the whole earth is mine. Kahit ang Panginoon ang may-ari sa lahat. Pero sabi niya dito, kakaiba ka kung ikaw ay nag-o-obey sa Panginoon. Sigurado ang buhay mo. Kaya sabi dito, then, if you obey fully, yan, fully, and keep my covenant, then out of all nations you will be my treasured possession. Tanin niyo? Kaya, mayati at seryoso nga serbi. Amen? Hindi yung, naglalaro tayo. Tapusin na tayo. Tapusin na natin. Magiging seryoso na tayo. Nyamat lang ayati mang mangyari tiyat tayo tayo ang seryoso. Di ba? Dalawa lang naman ang direction ng tao. Either you go to the kingdom of God or go to hell. Yeah. Pero, ang problema, kahit alam ng tao na may hell, naglalaro pa rin. Di ba? Oray no, ang mudang, dati pagturungan, nagipikwan, naglalaro pa rin sila. Pero, wala dito. Amen? Wala dito. It's time for us to be serious. Kung naglalaro man na tayo noon, salamat sa Panginoon, dahil binigyan pa tayo ng tsansa na maging totoo at maging seryoso sa ating paglilingkod. Para yung hindi natin nagawa noon, ay magagawa natin. Amen? Amen. So nga tayo magay-ayang, ustun ti agay-ayang, ti panag-Kristiyano. Tama na ang paglalaro. Tama na ang pagkukunwari sa ating paglilingkod. Tutuhanin na natin. Tutuhanin na natin. Sinasabi mo rin naman na Kristiyano ka, bakit hindi ka magpakatotoo, di ba? Bakit inuutong mo ba ang sarili mo? So it's time for us. This is what we will do in preparation in these last days. Okay, number 2. Yan, number 2 na tayo. 4 lang ito, 4 lang. Kaya, sige.
Number 2 is clean up the garbage in our lives. Yan. Clean up. Ang yaman na iti basura, tigyan tayo. Yan. Ano man ang mga basura sa buhay natin? Tapon na natin. Yan. Alam ko din naman na alam natin kung sino tayo eh. Di ba? Alam ko din na alam natin kung ano ang mga bagay-bagay sa buhay natin na hindi karapat-dapat sa harapan ng Panginoon. Itapon na natin. Amen? Ilang taon na tayo. Yung damit na natin, kung isinuot lang natin ng isang beses, di ba? Isang beses, o kahit man lang 2 beses, ganun. Pero wala eh. Kung sanay ka na isang beses na lang na isuot mo yung damit mo, kung hindi ka nagpalit, parang ano na. Ha? Yan. Kaya kung ano, ganun din sana. Linisan natin. Linisan natin kung ano man ang mga bagay na hindi karapat-dapat. Ito po ang advice ni Apostle Paul kay Timothy. 2 Timothy chapter 2, verse 21. Yan. Sabi niya, those who cleanse themselves from the latter will be instruments for the special purpose. Tingnan ninyo. Made holy, useful to the master, and prepared to do any good work. Yeah? Those who cleanse themselves from the latter. Yeah. Nagitibang linis, kadagiti magbagida. Kadagiti banbanag na sa makayaan. Gagamitin tayo ng Panginoon. Yeah? Bilang instrumento, God will cleanse us. At sabi doon na, made holy, used to the master, useful to the master, and prepared to do any good work. Tingnan ninyo. Gagamitin ka ng Panginoon. Tapos, ihahanda ka ng Panginoon para gagawin mo ang mga good works. Yan. Praise the Lord. Yan. Yes, hindi naman tayo perfect. Walang perfect talaga. But ang napakaganda dito, yung puso natin na talagang willing na magpalinis sa Panginoon. At kung malilinisan, if you are willing na magpalinis sa Panginoon, God will make you holy, then God will make you useful for the Master, and we could see in here that there is a good work that is already prepared for you to do for the kingdom of God. Di ba napakaganda yung habang nabubuhay tayo, habang nagtatrabaho tayo dito sa pugo, may ginagawa pa rin tayo na para sa Panginoon. Ayan. Oh. At least, nag-i-invest ka ng tunay na dollar sa langit. Habang nagsusweldo ka din ng dollar. Hallelujah! Para sa pamilya mo, para sa anak mo. Yan. Habang lumalaki yung anak mo, alam mo din, lumalaki ang investment mo sa langit. Kaysa yung sige, puro sa anak, puro sa pamilya, bakanti naman ang account mo sa langit. O, paano na yan? Pagdating ng panahon, gusto mo mag-withdraw sa Jerusalem Banking Corporation mo, wala namang laman. Kaya let's be serious and obeying God's command. 2 Corinthians chapter 7. 2 Corinthians chapter 7 verse 1, sabi niya, therefore, since we have these promises, dear friends, let us purify ourselves. Ganda. Let us purify ourselves from everything that contaminates body and spirit, perfecting holiness out of reverence for God. Ayan. Let us purify ourselves. Ayan. From everything that contaminates. Ang yung timang contaminates. So, ako nandiyahe. Susutulinda ni Pastora Dominga Pimanday kakapsat.
kasinsinansa nga in my yeah. Una dang, ham ka pa ganun nga umay, no? Agoy-uyok ka. Una. Makuntamin. Apay kasla hindi COVID. Grabe matin yan. Pero ay paiso. Ay paiso na ita. No, pansat na maakaran. So ako nan magdiyan ay sana kapsat ijay ko pangkapangaasim man na ay may shop agyanap man pay basit dito pastoral ko nandiyan may sa kwan. Kani di jay boarding house maker. Permi na trangkas mo na uyuyok kay kadwakot may sapay magtibed mi. Nagrigat man tikas niya. Iisang bed ninyo tapos nagtatrangkaso. Kaya pinaalam niya na mag-stay pa sa church. Sabi ko naman, okay ba naman? Siyempre, kung magkatabi kayo, talagang maakaran ka, talaga. Kahit lang pa sa iisang bahay. Lalo-lalo na kung maliit lang ang kwan. At least dito na si Sister Masa nga agoy-uyok mo, umay dito ka, sulit ipagtugtugawan na. Masyang kami oh my God, tuyuray dito yung murdong tilapsaan, kay ayan mo. Yeah. Ang pamin-pamin, no? Nagkakapi kami dito lahat, tapos nag-iisa doon. Yeah. Because it contaminates. Very, lalo-lalo na, ipanatang ka na, very contagious kami ngayon. So, yan. Let us purify ourselves and everything. Alam niyo kasi ang mga kasalanan, nag-aano yan? Makaakal na yun. No? Ang kasalanan talagang nakaka-contaminate yan kung hindi mo talaga i-separate yourself. Yeah? Body and spirit. Tignan ninyo. Kaya, yan ang isang gagawin natin. Let us clean up the garbage in our lives. Ano man ang mga kasalanan, ano man ang mga hindi karapat-dapat, tama na, sobra na. Kunala niya Pilipinas. Tama na, sobra na. Palitan na. Kunala. Yan. Alisin na. Yan, yung mga hindi karapat-dapat na, kaya sabi doon, clean up the garbage. Alam ba ninyo yung gusto ba ninyo na ang garbage na yan ay mananatili sa iyo? Yeah? Kung garbage ka, kailangan itapon yan kasi nakakasira. Lalo-lalo na kung matagal na, mabaho at nag-i-invite ng mga insekto. Yeah? Mga ipos. Yeah? Yeah. Okay, so, yan. Una po nang gawin natin, sabi natin kanina, let us obey God's command seriously. Pangalawa, clean up the garbage in our lives. Yan. Clean up. Maglinis tayo. Panahon na para linisan natin kung ano man ang mga bagay na ikarapat-dapat sa buhay natin para gamitin tayo ni Lord. Yan. Sana ang goal natin ngayon is, Lord, gamitin mo ako. Linisan mo ako, Panginoon. Tulungan mo ako at gamitin mo ako. Diba, napakasarap yung ginagamit ka ni Lord. Kaysa yung alam mo na wala kang ginagawa for the kingdom of God. Amen. Amen? Amen. Kaya mula ngayon, sige. Ano tayo? Okay. Ano ang mga garbage na dapat natin linisan sa buhay natin? Alam na ninyo. Alam na ninyo ang mga garbage. Ang mga, mga basura. Alam ninyo yung nabanggit sa Bible. Doon sa Galatians chapter 5, verse 19 yata yun. Sige nga. Tingnan natin.
chapter 5. Para makita naman natin. Nakita ninyo? Oh. Anda, sige, i-flash ninyo para tingnan natin at babasahin natin at mapapakinggan ang lapayag natin. Yan. Oh. Ito, the acts of flesh are obvious. Obvious. Huh? Sexual immorality. Yan. Impurity. Debauchery. Ano ang debauchery sa Tagalog? Debauchery. Ano pa? Yan. Idolatry. Idolatry. Nakita iti lumabas ti work ko nga. Nagiti Muslim ko. Dinadaro lang ito nandiyan mahinti Mama Mary. Ay sus. Talagang naglalaban pati religion. Kasi idolatry. Yan. Alam ninyo, if you love all out idolatry, it's not only the imahin. It's not only that one. Ano yun? Ang idolatry is all things that you love more than God is idolatry. Yeah. Ang minamahal mo more than God is already idolatry. Kaya kung mahal mo ng asawa mo, more than that, that is idolatry only. Mahal mo ang sarili mo, kaysa ang Panginoon. Idol mo ang sarili mo. Yan. Kuri-kuri, hindi ka kadaan. Anya, hindi naman na, alam ninyo, hindi naman na masama yun. Pero, may mga tao na, ang tagal nila sa harapan ng salamin. Na puros kung ano ang itinatakip sa mata, itinatakip sa they are spending time, much time for themselves. You know, that is already idolatry. Yeah? Kaya, yan. Idolatry, witchcraft. Yan. Witchcraft. Hatred. Ayan, tingnan natin, baka yung puso natin, dati kagura na kata. Hanggang ngayon, hindi pa niya napapatawad. Ay, mag-ingat kayo. Mag-ingat kayo. Dahil, no forgiveness, no heaven for you. Yes, because sabi ng Panginoon, if you don't forgive, then God will not forgive you also. Yeah. Kaya yung level ng forgiveness ng Panginoon, if we forgive. Kaya nga sabi ko, if no forgiveness, no heaven. Kaya tingnan natin, baka ingana hindi nung tanda kanina ng mukha, ingana tatapay ka, tugot-tugot mo, nag-flight ka lang garudan yan, flight mo pala, sakit tinako. Ay sus, narigatan, mahirap na. Yan, kasama mo. Alam ninyo, if there is hatred in your heart, you will not enjoy your life, I tell you. Yes. Kaya, hatred. Ayaw ng Panginoon yan. Discord. May division. Yeah? Jealousy. May jealousy. Yeah? Fits of rage. Self-ambition. Dissension. Faction. What else? Yan. Envy. Oh, dapay lang ti, apala na nita. Envy, drunkenness, dati agin inom pa lang kita. Orgies,
orgies. Yan, the orgies. And the like, yung pumarparihas. Yan. Sabi dito, I warn you, as I did before, that those who live like this, tingnan nyo those who live like this will not inherit the kingdom of God. Very clear. Very, very clear. Kaya, sipot tayo at sipot tayo. Kailangan na maglinis talaga tayo. Linis tayo. Tapos, maging matatag tayo. Dito, tayong galing dito sa ako, mag-ingat tayo dahil kung minsan, uuwi tayo. Tapos sabi ng lolo natin, ay, sinmangbot ka gayang anak. Ay, apo, ay, agparamdam ka kunada. Agparaman ka, kunada. Dapat para si Bikakasday? Yes. Kahit man lang yung atid-dog-titungid na, kunada. You need to stand. Na minsan, kung minsan, nahihiya tayo. Kung minsan parang ayaw natin na pahiyain ang ating tatay, ayaw natin pahiyain ang ating lolo or lula, ganun. Pero alam niyo, ito ang magandang gawin natin. Nung kunada nga, agparty tayo. Kunada nga, agparty tayo. Hanmat nga datos. At kunada nga, okay, lolo, lula, kata, tatang, kata, mamok ni Apo Diyos, kat, sige, agparty tayo. Nung ayabat tayo, ani pastor, pagbigay natin sa uti Apo. Ganun. Di ba? Maganda yan. Dahil mahal ko kayo at kung ano ang nalaman ko, gusto ko din malaman ninyo. Okay? Ganun. Kunada nga, akala ka ti, mainom. Kunada ka. Ito, ti kasasayatan na inuman. Ray, no, kamatang nga kayo. Drink as you can. Huwag lang di jay, makadalaer iti salon at nyo. Pada kayo lula kan lulo, kaya may pa yung pati dog ti biyag nyo. Yung mayat na din ganda. Di ba? Maganda nila, magandang pakinggan ang mga yun. Ang nukunang gawin nga, ay, muna ginak, awanan day ta. Nukunang nga dago sa awanan. Ang apos daan, ano lang ni lulo. Ano ko nang nga anak, buwan, yung kasiliaranin tayo, ano ko nang maawatan ka. Samang yung paputputan basit ko, kita, naragsak Hallelujah. Namamingsan na ganito, hiwagas tayo ngayon. Yung paraan kasi natin kung minsan, hindi natin alam kung paano natin, kasano tayo naiwagas, gusto nga ma-offenda, maasar na. But let's continue to pray to the Lord that God will give us wisdom. Amen? Okay, so, unang-una, sabi natin, obey God's command seriously. Huwag ninyong aalisin yung seriously. Dahil maraming nag-o-obey, pero hindi seryoso. Obey God's command seriously. Number 2 is clean up the garbage. Mga garbage. Maganda na isulat garbage. Alam natin, ang garbage, hindi maganda yun. Nakakasira talaga yan. Okay? So, pangatlo. Pangatlo is stay close to God. Stay close to God. Palagi tayo sanang malapit sa ating Panginoon. Alam niyo kung palagi kayong malapit sa Panginoon, you are secure. Pero kung malayo kayo, mahirap na yun. Delikado kayo sa distraction.
Why? Because you don't have the firm protection. Yeah. Pero kung malapit kayo, hindi kayo pababayaan. In John, 1 John chapter 2, verse 28, anong sabi dito? And now, dear friends, dear children, o children pala, hindi friends, continue in Him. Sabi niya, continue. Patuloy kayo sa Kanya. Maging close kayo sa Kanya. So that, when He appears, we will be confident and unashamed before Him at His coming. Kaya kung tayo'y nagpapatuloy, tayo'y malapit sa Panginoon. Pagdating ng Panginoon, may boldness tayo, may confident tayo. Hindi tayo na nahihiya. Hindi tayo nahihiya. Why? Because close tayo sa Kanya. Nagpapatuloy tayo. Okay, paano tayo maging close sa Panginoon? Paano tayo maging close sa Panginoon? Number 1 is, listen to instruction. Instruction. Ay unang-una is, worship. Worship. Pangalawa is, Word. listen to the word. Word. Pangatlo is, Fellowship. fellowship. Pang-apat is, Prayer. pang-apat is, bearing fruit or evangelism. Unang-una is worship. Pangalawa is instruction. Pangatlo is fellowship. Pang-apat is evangelism. Anong word yung napurma ninyo sa first? Yung first word na sinabi ko. Worship, instruction, fellowship, evangelism. Wife. Wife. Yan. Wife. Kung wife ka, close ka, siyempre. Kung wife ka, kaparti ka na talaga. Yan. Kung wife ka, church ka talaga. Kung wife ka, ay talagang you are His own. Right? You are His own. And the Word of God says that Jesus is the bridegroom and we are the church. Yeah. We are the church. That's why, because we are the wife, we need to be close always to the bridegroom. Dahil kung hindi ka close, darating ang panahon, separation. Kasi ano may garon, alayo ako, pastor. Communication. Yeah. Always connect with your husband. Kaya, stay close to God. Stay close to God. Kailangan na, kailangan na mag-worship tayo. Makinig tayo sa salita ng Panginoon. Kaya importante ang fellowship na ganito. And evangelism. Alam niyo, sa wife, sabi ng salita ng Panginoon na, whatever you ask in my name, I will give to you. If you bear fruit. Diba? If you bear fruit. And wife, bilang isang wife, ang isang pinaka-importante is bunga. Tama? Yeah. Bunga. Alam ko na. Alam ninyo may alam
may alam ako na. He keep on asking, give me a child. Kanayon na nga kaya't na nga, ikan may asawa na isunay anak. Nung dahil asawa na mali na mag-ikan di anak. Amo nyo, it will become dangerous. Why? Kung minsan yung bunga, yan ang nagbabind. Lagi di anak yung suti ka una nga may isa. Nakakatulong na nabubuo ang pamilya. Why? Because, ama, nag-asawa ka because of children. To bear fruit. Nanipod pa hindi po nga na. Intatan adun ti tao uray hang ka nga agas asawa agan anak ti tao. Wan uray no ti asawa na to adalat ta dagiti anak agan anak nga uray ati uray awan ti amo yun naman minsan hindi ka ubintay yung nga uray ko mahanak agas asawa ko ada ti anak ko asiyay tas la anak ka siya nga. Kaubing di panunod din yan. Kaya ubing malimot di asawa, kampay di. Yeah? Fruit, bunga, importante dayta. So let's continue. And you know, if you always stay close to the Lord, itatanhanan na physical ti bearing fruit. Itatan ti bearing fruit is spiritually. Talagang manganak ka spiritually. Papaano? Through evangelism. Yeah? Sabi ko nga, marami ng tao ngayon. Pero ang problema ngayon, yung mga magiging Kristiyano. Daming mga tao, pero pagano naman sila. Hindi nila alam ang Diyos. They need our service. That's why we need to bear fruit. We need to evangelize. And if you always close to to God, I tell you, you can bear much fruit. Kita nyo no, hanyo nga panpanawan nila kayo, takanayon kayo ang krus, umaduman di anak mo. Kas jay man. Bakit? Because you're always close. Yeah? Yung kaputa, nag-abroad kayo, adayo kayo, isungaan kayo man makaanakan. Yan. Tumagawin kayo, asa kayo to anak ka. May amat ni Virgin Mary. Ano nga, pwede nga awan ni asawa yung tuikot, agan anak kayo, alin pa yung adan to bikatwan ni Virgin Mary. Ayan. Stay close to God. Yan. Kung stay close kayo sa Panginoon, you can bear fruit. God will bless you. God will empower you. God will protect you. That's why you are secure in Him. Yeah? Okay. Another is the last one. Last one is loving God and practice loving each other. Loving God, love each other. Yeah. Loving God, practice loving each other. Yeah. Talagang kailangan na mahalin natin ang Panginoon. In Isaiah chapter 49, Isaiah chapter 49, verse 16, tama ba? See, I have engraved you on my palms, on the palms of my hands. Your walls are ever before me. Apay nga na iyukit iti
Dahil sa pagmamahal ni Lord. Alam niyo, because God loves us, we need also to love Him. Sabi niya, I have engraved you for the palms of my hands. Anong ibig sabihin niyo? Alam niyo, noong napako ang Panginoon dito sa krus, noong napako ang ating Panginoon dito sa krus, dinailan sa isurin dyan. Nung naipako siya doon, kasama ka. Kasama ka. Para ang kasalanan mo ay mapatawad. Kaya, noong nabutasan, nung naipako siya, kasama ka doon. Kasabi niya, I have engraved you on the palms of my hands. Your walls are ever before me. That's why we praise the Lord. Imbis na tayo ang naipako sa krus dahil tayo ang makasalanan, pero inakwan niya. Kaya ang gagawin natin ay maglingkod, maniwala sa ginawa ni Lord sa krus. At magpatuloy tayo na maglingkod sa Kanya. At dahil minahal tayo, dapat lang na mahalin natin siya. Gusto ba ninyo na mahal ninyo ang asawa ninyo? Tapos, hindi naman kayo mahal ang asawa ninyo. Nakayulatan ti kumam kam-kam-kam-kamat. Nakayulatan ti tak-tak-tak-tak kumbaba, permi-permi na inla-inlab kayo. Tapos yung asawa ninyo, iba ang minamahal. Aray ko. Siyempre, ayaw ninyo yan. Ang gusto ninyo, dahil mahal ninyo siya, mahalin din kayo. Ganon din ang Panginoon because God loves us so much. We need to love Him also. Madimasapur nga, fully kumadi, pa nag-ayat tayo. Sino ti mangkayal kanya yung half-up, ti pa nag-ayat nila kayo kanya yung tanda, ti ka-half-up yung. Ay, napakasakit yun. Napakasakit. Kaya, see, I have engraved you. Yeah? Alam niyo, ito ang ginamit ng Panginoon ito. Yeah? To express God's permanent and unwavering love and commitment niya sa kanyang mga tao. Yeah? Kaya dapat din may commitment tayo sa kanya na talagang mahalin din natin ang ating Panginoon. Amen? Amen. Okay. In James chapter 2, verse 8. James chapter 2, verse 8. If you really keep the royal law found in Scripture, love your neighbor as yourself, you are doing right. Amen. Dahito'y, kuman ni Apo Diyos dahito'y, lintod ni Apo Diyos dahito'y. Love your neighbor as yourself. Tingnan ninyo yan. Kaya, ganito pala yan. Ang pagmamahal ko sa iyo, ganun din ang pagmamahal ko sa sarili ko. Yung pagmamahal ko sa sarili ko, ganun pala ang level ng pagmamahal ko sa iyo. Kaya kung ayaw mong saktan ang sarili mo, ayaw mong saktan yung kapatid mo. Ganun pala. Hallelujah. Amen. Naunag gayang, ipanagayan tayo dapat timay sa kanmaysa. Yeah. Kaya kung paano mo minamahal ang sarili mo, ganun din ang pagmamahal mo sa kapatid. Oh. Kagasa may bitchay, nakadagsan na. Love your neighbor as yourself. You are doing right.
minsan, puta ka, gura tayo ko ta. Jay gura nga, iti mangi adayo. So nga, ang napakaganda, we always go back to the Word of God. And ask the Lord to help us to act on it. Amen. Na maaramid tayo kuma. Kaya't ni Apo Diyos. 1 John chapter 4. 1 John chapter 4 verse 7 to 9. Sabi niya, Dear friends, let us love one another. Let us love one another. Sabi mo nga sa katabi mo, I love you. I love you. For love, sabi niya, for love comes from God. Tapos sabi niya, everyone who loves has been born of God and knows God. Kaya yan pala. Kung alam mong magmahal, ibig sabihin, sabi niya, has been born of love, na yan ka iti ayat. Kanamong ni Apo Diyos and knows God. Yan. Tapos next verse. Whoever does not love does not know God. Because God is love. So gayang isang ebidensya na talagang alam mo ang Panginoon kung alam mong magmahal. O hindi alam mong magmahal sa kapwa mo, hindi mo alam ang Lord. Whoever does not love does not know God. Because God is love. God is love. Kaya, kailangan marunong tayong magmahal. Ang manijay, asawan ti na dumating ka, ay ayatun, ay abnormal nga ayat daytan. Yan? Nagaroon tingkad niya po Diyos nga ayatun man, apay pala ang sa bali ti mapanumay ayatun, ay demonyo din siya yan. Because niya kumuntra dyan sa uti ako, demonyo. Ay, so nga tayo kung mga aramidon, tikas dyan. Kung nga ti asawa tayo, asawa yung bayan. Kung ano ang asawa ninyo, yan ang mahalin ninyo. Amen? Amen. Dahil yan ang gusto ni Lord. Yan ang gusto ni Lord. Okay. And the next verse is, this is how God showed His love among us. He sent His one and only Son into the world that we might live through Him. Kaya ganun ang pagmamahal ng ating Panginoon. Kaya napakabuti po ang ating Diyos na kahit tayo makasalanan. You know, kung minsan na, if you meditate na ang buhay mo ay, if you will just realize na ang buhay mo kahit sino ka, kahit anong kasalanan, pinatawad ka ni Lord. Napakagandang i-meditate ang kabutihan ng ating Panginoon. Na kahit tayo, hindi tayo rineject ng Panginoon. Kahit tayo makasalanan, minahal tayo ng Panginoon. Kahit ang marami tayong ginawa na hindi kaaya-aya. The Word of God says that when we came to Him, lahat ng mga kasalanan natin ay na-erase. Yan ang isang maganda. Sa Old Testament, kaya dugo ang inaano nila. Dugo, kinakabar nila ng dugo ang kasalanan. Ibig sabihin kung makakaburan, there is a time that it will be open again. But because of the blood of Jesus that wash away our sin, wash away, no naugasan nun, haanan na makita manan. No nakaburan, mabalin na marukatan manan. But because God
The blood of Jesus wash away our sins. Ayan, lilinisan tayo ng Panginoon. Kaya napakabuti po ang ating Diyos, kaya wala pong rason na ating talikuran. Amo yung gaputan, iti agasawa, ti banbanag nga ang aramidan ti asawa, wano anya ditan. Iso iti rason na ang tinalikod na, o iso iti rason nga agsina da. Yeah? But our God is hindi ka anuman, handa tayo nga tinalikudan. Yeah? Uray no adu dagiti mas bason tayo, ang kasalanan natin, but God loves us so much. That's why there is no reason for us to get away from Him. But instead, we will always close to Him and love Him with all our heart. Amen? And our conclusion is, in Revelation chapter 3, verse 20, sabi niya, "Here I am. I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and open the door, I will come in and eat with the person, and they with me." Napakaganda ang invitation ng Panginoon. Here I am. I stand at the door and knock. I stand at the door of your heart. I'm knocking at the door of your heart. Anyone hears my voice and open the door. Yan, pinapakinggan natin. Salita ng Panginoon. If we will continue to obey His command, clean up the garbage in our heart, stay close to Him, loving Him and loving each other. I will come in and eat with that person, and they with me. Hallelujah. Kaya tupo ang salita ng ating Panginoon. Kaya tupo ang ating gagawin para in preparation. You know, it's good for us to always prepare. Hindi yung naghahanda. Sana palagi tayong handa. Palagi ko na sinasabi na, tatlo ang rason kung bakit kailangan tayong nakahanda. Palagi kong sinasabi ito. Siguro na-memorize na ninyo. Unang-una, darating ang Panginoon na hindi natin alam kung kailan. Pangalawa, anytime God can take back our life. Tibiyan tayong mabaling na suglian ni ang Diyos anytime. Marami na, ang saya-saya niya, ang mamaya, biglang kwan. Tingnan ninyo sa, yung isang, yung kapatid natin, sa nakapatid natin dito, umay naman, piman dito yung Hong. Ito ilang kwan, typhoon. Dapat nag-rescue, di kakabsak na. Nag-rescue, di kakabsak na. Tulungan ako nag-i-check kwan. Handa nga naman, hindi nila namalayan na, nagabulan kay balay na pag-rescue anda. Nagabulan ka tingana pa lang ni Sandy ko susunod pagpaikararan. Hantay na nasarakan kay may sangaan kabsat na. Nagabulan antina, lulo na, kabsat na. Hindi natin alam. Isa pa, pangatlo is tumatanda na tayo. Tumatanda na tayo. Kung hindi natin seryosohin ang ating paglilingkod, kat maladaw itong di amin, awanan. Hindi natin pwedeng maibalik ang kakapon. Muy mayak din Hong Kong, 33 years old ko. 33 years old ko. Itatang 55. Parang kailan lang. So nga, 22 years old ko dito yun. Ito yung Hong Kong. Parang kailan lang. Always standing on the pulpit. For 22 years, parang kailan lang. Kasi nakaano lang. Ba't tidak kayo? Di mayak dito.
batitak na, pitimayak dito. Himaba ako. No, because my skirt is basi-basi. I thank the Lord because isa nga di dyan sikutan tayo. Isa nga, kaya sabi ko nga, palagi tayong handa. Dahil di natin alam. Di natin alam. Palaging handa so that anytime, then we always ready. Amen? Kakanda tayo palagi. Panginoon, salamat po, Diyos, sa yung salita na aming napakinggan sa hapon ito. Tulungan mo kami para palagi po kaming handa. Tulungan mo kami na mag-obey sa iyong command. Seriously, Lord God. Help us, Lord, to clean up whatever sins, whatever things, Panginoon, na mayroon pa sa buhay namin. Lord, alam mo po kung anong mga bagay-bagay na kailangan namin isurrender sa iyo, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon. And Father, we thank you so much. Tulungan mo kami para magiging close kami sa iyo, Panginoon. We will stay close to you, Lord, and loving you and loving each other, Lord God. Father, thank you. Inculcate in our hearts, O God, your word that we have heard this afternoon. Father, thank you. Bless your people. Bless even those who are joining us online. Lord, tulungan mo kami. And give us more desire in serving you. Give us more desire to do something for you. While we are still alive, while we are still strong, while we are still here in Hong Kong, Lord, tulungan mo kami para habang nandito kami, Panginoon, may ginagawa kami para sa pamilya namin. May ginagawa kami para sa iyo, Panginoon. Huwag mong hayaan na matapos ang aming panahon, ang aming oras na nakalaan dito sa Hong Kong na wala mo kaming ginagawa. But Father God, yung time, Panginoon, na matapos ang inilaan mong taon sa amin dito, we are happy, O Lord God, because we know that we have done something to you, Lord. Father, thank you. Bless your people. Bless also each and everyone, even those kapatiran, Panginoon, na nagpag-join ka sa amin through online. Bless them too, Lord God. Father, we bless you. We give you the praise in Jesus' name. Amen.